So, what I will present today is about herd health management. So, tungkol sa ano naman tayo sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. So, siguro isa din ito sa pinakamahalaga, no? Kasi nowadays, ang dami nating mga na-encounter ng mga sakit. It's either andito sa Pilipinas or it is brought by the animals or other means para makapasok yung sakit sa ating mga production system. Okay? So, medyo mahaba-haba itong presentation ko, no? Kasi ang daming topics. Mainly yung information about this topic is nasa ano naman po natin, Dairy Buffalo Production Handbook, na it serves as our reference or our Bible when it comes to water buffalo management. So ito po yung outline ng aking presentation. Una, I will present what is biosecurity and considerations when performing farm biosecurity measures. Nakapaloob din po doon, related din po doon yung prevention and control of diseases. And then next, I will proceed to the systemic approach to general examination. Kasi bilang isang doktor po ng hayop, parang katulad din ito sa tao, no? There is a system on how to diagnose yung mga animals na may sakit. And then related to that, ano yung mga samples na kailangan kolektahin na ipapadala sa laboratory. And lastly, yung mga commonly encountered water buffalo diseases dito sa Pilipinas. Okay. So, usually kapag didiscuss ako about herd health management, I always show this illustration. Para siyang bahay, ano? In order for us to produce highly productive animals, we need to have these important pillars. We should have proper nutrition, proper farm management, intact animal health program, intact breeding program, and good genetics. So, although ako ay nakafocus sa animal health, kung hindi kasi maayos yung ibang pillars, hindi natin ma-achieve yung highly productive animals or yung farm natin na magiging productive in the coming years. So, let's proceed to biosecurity. Ano nga ba yung biosecurity? Ano? Ito yung policy measure for the animal protection, livestock products, even the farm owners and workers, and the community against yung mga biological agents. Pag sinabi kasi nating zoonotic pathogens, ito yung mga sakit na nasi-share ng animals and humans. Siguro example nito is yung tuberculosis, kasi meron parehas sa tao and sa hayop, and may mga pagkakataon na nag-share nung ganong sakit, and other public health threats like yung sa food safety. And it is a vital part of management practices that reduces the chance of infectious diseases being carried into the farm animals by animals, people, and vehicles. So very important talaga ito. Siguro kung makakita kayo ng mga established talaga na farm, makikita nyo itong mga signages sa paligid, kasi we need to be very strict when it comes to biosecurity. Although it's good na makita siya ng ibang mga visitors, but merong mga limitations when it comes to entry ng ibang mga visitors or ibang tao na papasok sa farm. So in performing biosecurity measures, we need to remember itong acronym na STAIRS. So STAIRS means yung S is sanitation. So in all aspect naman, kailangan din talaga nating maglinis, and then we need to sanitize yung ating farm and maintain the cleanliness of the area. So our T, traffic. We should limit the movement of animals and humans. So, hindi yun pwedeng labas-pasok na lang yung ibang animals na galing sa labas, and even yung mga tao na hindi naman authorized to roam around dun sa farm.
Yung A is assessment. So, although meron kasi tayong mga na-establish na protocol, but there may be some loopholes that needs to be assessed kung ano yung kailangang i-improve. I stands for isolation. So, hindi naman talaga may iwasan na magkakaroon ng mga magkakasakit na animal. So, there should be an area or we should say hospital, isolation area wherein malayo siya dun sa buong herd para ma-mitigate yung further transmission nung sakit. Resistance. It means isa sa magandang gawin natin dito is vaccination or prevention nung sakit. And of course, proper nutrition. Kaya nga laging magkatandem yung nutrition and management and then animal health. Kasi kung hindi maganda yung foundation nung nutrition and management, lagi tayong magkakaroon ng concern on animal health. And even housing. And then S is security. So, be it sa sakit and even yung mga poachers, ganyan. At saka yun, yung iba pang mga animals na pwedeng magdala ng sakit sa ating farm. So, ang general objective talaga nitong farm biosecurity measure is to first avoid the spread of infection to animals and humans, to lower the occurrence of prevalence or incidence of infection, and then to prevent the entry of diseases from the outside source. So ito yung ilan sa nakita ko lang to sa internet, and I think it's a good illustration on how to show yung magandang biosecurity measure. Kung makikita nyo doon sa number 12, yung mga outside vehicles, meron lang siyang designated na parking. Hindi talaga siya pwedeng pumasok dun sa farm. And kung mapapansin nyo, well-fenced yung buong farm. So, hindi makakapasok yung ibang tao or ibang animals na pwedeng magdala ng sakit. And then, siguro i-highlight ko na lang din yung letter E dyan and G. Yan yung parang pinakang area wherein the owner and the buyer can meet, and then dyan yung yung loading area. So hindi talaga makakapasok yung outside vehicle doon sa mismong herd para ma-maintain yung yung transfer of infectious diseases sa herd. Okay. So for the prevention and control of diseases, we are following several regulations and policies, and some of which are yung Animal Welfare Act of 1998, wherein it provides the guidelines for the welfare of the terrestrial or yung land animals, marine and aquatic animals. We also follow the environmental compliance certificate by DENR, and nakapaloob doon yung regional DENR EMB compliance to the ecological solid waste management of based on RA 9003 of 2000 and the Philippine Clean Air Act of 2004. So yung ating mga farm all over the country ng PCC, as well as yung ating mga assisted na mga farms, we assist them to comply with these regulations. And also we follow the Food Safety Act of 2013 to ensure na yung mga products po out of water buffaloes like gatas, karne, ay malinis para po sa ating mga consumers. And lastly, yung Good Animal Husbandry Practices or GAHAP issued by BAI. Para naman yung ating pag-aalaga ng ating mga animals are in a humane manner, and comfortable naman yung ating mga animals dun sa ating farm. Okay, so in addition dun sa prevention of entry of diseases in the farm, isa din sa kailangan nating sundin is yung strict quarantine measures. Especially for new stocks, at least 30 days quarantine yung nire-recommend natin. Although in my experience, tumagal siya ng 2 months. Depende sa dami ng animals. Kasi
pokolektahan talaga niya ng samples to test for ito yung ilan sa mga diseases like brucellosis, leptospirosis, TB, trypanosomiasis, and other blood parasites. And then, dun din sa duration na yon, 30 days at least, makikita natin kung meron bang mga sakit yung mga animals na maglalabasan. So, in that way, makakal na natin, matatanggal na natin yung mga animals na infected pala before introducing it to the herd. Ito ay simpleng illustration lang din kung halimbawa meron kang farm. So, kung mapapansin nyo yung quarantine area, separate yung gate niya. Kasi yung ibang nakikita kong farm, doon din dumadaan doon sa itong topmost na rectangle area na gate. So, ang recommended talaga namin, dapat separate yung kanyang gate kung within the vicinity of the farm. And mas maganda din kung meron kayong ibang lugar na labas dun sa main herd, mas maganda. Para talagang walang access yung mga new stocks dun sa main herd natin. And mapapansin nyo rin dito, meron din akong nilagay dito na hospital or isolation area na ang distance niya sa main herd should be at least 1 kilometer away. Yan. So yan, we should also practice yung pagtatayo ng farm gate disinfection area. It can be a wheel bath para do sa mga sasakyan, or meron din dapat na foot bath para do sa mga walk-in na clients. Do sa ibang mga farm, kung hindi naman kayang makapagpatayo ng tire bath, you can use yung knapsack spray. Para yun na yung mas mura kasi siya na pang spray dun sa mga sasakyan na pumapasok. Yung mga usual na disinfectants na ginagamit natin dito are iodine-based and yung quaternary ammonium compounds. And dito sa Pilipinas, we recommend na dapat meron siyang bubong. Kasi pagdating ng tag-ulan, madalas yung ulan, so nadidilute yung ating mga disinfectant. So mahal din kasi yung disinfectant na ginagamit natin. And then, prevention of the spread of diseases such as zoonotic diseases, yung nabanggit ko na kanina. And then, ito din yung nabanggit ko na din yung mga regular monitoring ng mga disease na common dito sa ating bansa. Yan, like Brucella, TB, Lepto, and mastitis. Especially kung lactating animals yung ating inaalaga. Vaccination. It can be we can use live, attenuated, or killed vaccine, but so far sa atin pong large ruminants, iisa lang naman yung ating binabakuna, which is a killed vaccine against hemorrhagic septicemia. Ang hemorrhagic septicemia kasi is a endemic disease, kaya maganda talaga na magbakuna dito. And then nakalagay dito less than 3 months old. Usually kasi kapag pagbabakuna ng Hemosep, it should be 6 months kung bakunado din yung nanay. Pero kung hindi bakunado yung nanay, we can start vaccinating as early as 3 months. And hindi rin recommended na bakunahan yung mga may sakit na animal kasi walang effect. Hindi magiging effective yung bakuna. And then, of course, parasite control. It can be internal or external parasites. I will explain later do sa mga sakit na i-discuss ko mamaya. And then, for the handling of sick animals, yun nga, ilagay natin siya dun sa hospital, and we should follow yung systemic approach in assessing yung mga animals na may sakit. Okay. Nandito na pala tayo sa systemic approach of general examination ng sick animals. So, ang objective natin dito is to give emergency treatment while waiting for the veterinarian kung halimbawa walang resident veterinarian dun sa farm.
and then report the problem as soon as possible kasi nga time is of the essence kapag may sakit. So the more na madadiagnose natin agad kung ano yung sakit, mas malaki yung chance na makarecover yung animal. And also, kung halimbawa at masyadong complicated yung condition nung may sakit na animal, it's important to collect samples para makatulong do sa proper diagnosis. Okay? So, sa systemic approach of general examination, para din tong sa tao. Kung halimbawa, pumupunta tayo sa ating paboritong doktor, ano? So, sabi nga, mas mahirap nga daw maging veterinaryo kaysa sa physician kasi yung kliyente natin hindi nagsasalita. So, we are relying mostly on the behavior, yung mga signs and symptoms na pinapakita ng animal. And true to all medical practitioners, it is important to do history taking. Kasi makakatulong talaga yan kung ano yung possible na sakit ng animal based on ano yung kinain niya the following day, ganyan, ano yung behavior niya. And it's important na yung farm owner or yung caretaker should give all the information that the veterinarian need to know para mas maayos yung pag-diagnose ng animal. Okay. Also, we also need to check for the posture and locomotion ng animal. Parang physical examination muna. Nakakatayo ba yung animal or nakakuba ba siya? Parang yung arc back is parang meron siyang masakit doon sa kanyang internal organs or namimilay ba, ganon. Kailangan i-take note 'yon ng farm caretaker and then yung attending veterinarian na pupunta dun sa farm. Even yung behavior, is there in coordination, yung parang hindi makatayo ng maayos, nabubuwal siya. Jerky movement, yung parang involuntary movement ng paa, ng ulo, excessive salivation, yung may paglalaway, ganyan. Kasi it's not normal yung mga ganitong behavior, and it is related to several diseases na alam nung ating veterinarian. Even yung physical condition, meron bang namamaga dun sa katawan ng animal, yung body condition score, kung napanood niyo yung mga video kanina, meron tayong BCS 1 to 5, ganyan. And then yung hair and skin appearance, yung color ng mucous membrane, kung maputla ba or ma-pink-pink, ganyan. So malaking tulong 'yon para idea for the farm veterinarian na ma-lead toward sa appropriate diagnosis ng animal. Vital signs, yan, very important din ito. Usually yung vet naman talaga yung gumagawa nito, like yung normal pulse rate, rectal temperature and respiratory rate. And then magkaiba yung pulse rate ng calf nung mga guya, nung bata, versus yung adult. Siguro ang suggestion ko dito, kasi nakalagay dito kasi is per minute, ganyan. So what I usually do is whenever I check the pulse or respiratory rate, I just count it within 15 seconds. And then I multiply it by 4 para mas mabilis. And then yun yung chinecheck ko dito sa normal vital signs. So hindi ko na i-elaborate. Siguro isa din sa gusto kong i-highlight dito is mas mataas yung temperature ng calf when it comes to as compared to adult. And take note din kasi ngayon napakainit, and then for example i-check mo yung body temperature ng animal sa kainitan ng araw, at tapos pumalo siya ng ganitong temperature, you should also consider baka din dahil din do sa mainit na panahon kaya ganito kataas yung temperature. So
ito yung ilan sa mga magandang i-take note natin when we practice itong pag-check ng vital signs ng ating mga animals. Pulse is also very important. Di ba ang pag-check natin ng pulse sa tao is yung sa wrist. But sa animals, we get it dun sa ilalim ng panga. Yan. But usually we yung mga veterinarian naman na yung gumagawa dito. Ganyan. But it's also a good information para do sa ating mga caretakers or yung mga para-vets natin to learn on how to get yung pulse rate nung mga large ruminants, even our agriculturists, animal science in particular. Yun nga, temperature, nabanggit ko na kanina, ano? And then, sa respiration, yan. Kailangan din i-check din ito. Related din yung respiration dun sa init ng panahon. So, i-consider din natin. Halimbawa, pumasok siya dun sa mas mataas sa 15 to 35 breaths per minute pero sobrang init. So, kung konti lang naman yung sumobra, siguro lang siya. Okay lang. No? Ito meron ditong nakalagay na technical term, apnea. Apnea is actually hindi to difficulty in breathing. Hindi na humihinga yan yung apnea. Ganyan. So we should take note of the nasal discharge kung meron bang mga sipon, and then kung ano yung consistency niya, ito ba ay watery, cloudy or bloody. And then paano yung yung paghinga niya, kung doon ba sa may rib cage or doon na sa may tiyan. Kapag kasi sa may tiyan na medyo hirap na yung paghinga nung animal. And then kung meron bang coughing na nangyayari. Yan. Appetite. Ito yung isa sa tinatanong ko una lagi sa farm owner. Kung kumakain ba yung animal. Kasi isa to sa magandang indicator kung okay ba yung animal. Especially kung dun sa first early in the morning kapag magpapakain na. Dito mo malalaman kung ano yung condition ng animal. Or isa din sa gusto kong i-highlight dito is yung pagkain ng non-food material o tinatawag nating PICA. Kasi usually it is associated with mineral deficiencies. Okay, sa digestive system, we should check for yung sa tiyan, kasi ang kalimitang sakit na na-encounter natin sa mga ruminants are yung may kabag or yung bloat. And then, minsan nagsusuka. Although, common naman sa animal, sa ruminants yung rumination na tinatawag. Parang pagkakain niya ng damo, i-regurgitate niya para nguyain niya ulit. Pero kapag sinuka niya, there's something wrong dun sa animal. And then, pati yung dumi, pasintabi na lang din sa mga viewers natin na kumakain. Yan. Yung consistency ng dumi, kailangan ding i-check. And then, kung meron bang pagtatae or diarrhea. Especially dun sa ating mga guya or yung mga calf natin. Sa cardiovascular system naman or sa puso and then yung daanan ng dugo, kung meron bang blood tinged discharge sa mga body openings, kung mabilis bang hapuin yung animal, may lagnat by checking yung temperature. And then usong-usong ngayon yung shock, heat shock. Kapag sobrang nakabilad yung ating kalabaw sa initan. Tandaan po natin kokonti po ang anong tawag dito? Pores nung ating mga kalabaw. Kaya nga po siya water buffalo. They prefer to magbabad po sa tubig to relieve themselves dun po sa sobrang init. Yan. Sa naman, mammary or doon sa mga gatasan natin na kalabaw, kung merong, i-check natin kung merong pamamaga or discoloration nung dede or yung udder. Kung merong abnormal na discharge or secretion, usually gatas yung lumalabas dun, pero kung buo-buo or yung kulay dugo,
So there may be some problem or merong sugat doon po sa other nung ating kalabaw. Sa urogenital system naman, kung merong difficulty in urination, mapapansin natin to kapag parang umiire yung yung kalabaw, and then makikita mo dun sa daanan ng ihi, it can be pus or yung merong nana or merong dugo na lumalabas dun sa ihi nung kalabaw. Dako naman tayo dun sa collection ng samples for laboratory testing. So for the sample, fecal sample collection, ito po ay ginagawa natin to check kung ano yung load ng ating mga animals when it comes to gastrointestinal parasites. So ito po yung mga materials needed, and then ito po yung yung step-by-step procedure sa pagkuha. It's better to use a gloves para po makolekta yung fecal sample and then put it in a clean plastic bag. Kapag within the day ay mapaprocess naman yung animal, hindi na kailangang lagyan ng formalin. Pero kung i-transfer pa siya, ipabiyahe pa siya for several days, magandang lagyan ng 10% formalin para ma-stop yung development ng bulate na itlog ng bulate na meron doon. And very important, lagyan natin ng label, and then i-record natin, and then i-transport na sa laboratory for testing. For the urine sample collection, ito actually yung isa sa mahirap kolektahan. Although, sometimes we can use a catheter, kaso nag-iiba yung result kapag we forcefully collect urine sample. Kaya, maganda talaga na we stimulate the animal to urinate. Yan. Usually, yung midstream urine yung kinokolekta natin dito. Bago pala kolektahan, linisin muna yung yung genital area. And then, yung midstream urine yung kukolektahin, yung gitnang part pagka umihi na yung animal. And then, yun, lagyan din ng properly label, and then i-record, and then i-transfer na sa laboratory. So usually kapag urine sample, kailangan ma-process to within the day. Hindi siya dapat i-store pa ng matagal. For the blood sample collection, ito yung commonly na ginagawa natin. Ito yung mga tubes na ginagamit natin, yung kapag plain na kapag yung serum lang yung kailangan natin, we use the red cap tube. Kapag yung whole blood or yung with anticoagulant, we use yung violet with EDTA. And then yung green with heparin. And then itong andito sa sa right side na picture, ito yung ating needle and then yung adapter para aseptic yung pagkolekta natin ng dugo. So yan, bago kolektahin, i-properly restrain po natin yung ating animal na nakalagay sa chute. And then, i-disinfect po yung area na kukolektahan. Usually sa jugular vein po tayo kumukuha. Kung makikita nyo po dito sa picture sa number 2. Yan. And then, i-properly label and i-transport po sa laboratory. Okay. Reminder po, for those who are using yung tube na may anticoagulant, gently mix yung pong blood para po hindi po magkaroon ng hemolysis, and then properly ma-distribute yung anticoagulant doon sa dugo. And then do not freeze yung sample kasi magkakaroon po ng hemolysis po yun. Okay. Sa milk sample collection naman, ito po yung materials, and then ito po yung procedure, properly clean yung pong udder using ito po ang ginagamit natin dito is 10% iodine solution, and then pupunasan yung yung mga teats, then tatanggalin muna yung yung unang gatas kasi puro bacteria talaga yon, and then get the milk sample and then label, record, and then transfer to the laboratory. Okay, sa bakuna naman, ito kasi gaya nung nabanggit ko kanina,
kailangan kasi talaga to nakalagay sa refrigerated container, 2 to 8 degrees Celsius. And use one bottle at a time. Wag munang magbukas ng isa-isa, magbubukas ng ng bote. Kasi it affects yung potency ng bakuna. And then bagong needle yung gamitin. Kumbaga kung meron kang syringe with needle, wag kang kukuha directly do sa bottle. It should be a separate needle yung gagamitin para ma-prevent yung contamination. Tapos sabi dito, change the needle after injecting 10 to 15 animals. Kasi masakit na sa animal yon, hindi na ganun katalas yung needle, and then to prevent yung contamination. So ito yung different routes of administration, hindi to connected dun sa vaccine, but it can be sa vitamins, sa antibiotics, even sa bakuna. Ito yung pwede natin gamitin. Sa bakuna, we usually use intramuscular. Yan. Itong sa letter A, ito yung subcutaneous. Kapag gusto mo yung matagal yung release nung in-inject mo. And then kapag mabilisan, intravenous, yan, sa ugat mismo ididiretso. And then intramuscular. But in here, I recommend yung letter C sa leg, sa neck. Mas maganda kung doon isaksak yung mga antibiotics or vitamins kumpara doon sa rump, kasi medyo masakit doon sa may rump area. Mas maganda doon sa neck area ilagay. Okay. So dito na tayo sa pinakang meat ng presentation. Yung common buffalo diseases. So bear with me kasi napakadami nito. Napakadami nito. I divided it into 4 categories. Una is yung infectious diseases, and then followed by non-infectious diseases, and then yung third is reproductive diseases, and then fourth is yung mga diseases ng calf or yung bulo. Okay, so let's start with trypanosomiasis. So ito po ay caused by Trypanosoma evansai. Ito pong parang bulate na na may ribbon. Yan. So ito po ay protozoa na endemic po dito sa Pilipinas. And dinadala po siya nitong mga ganitong biting flies. Yung tabanus or horsefly, and then yung Stomoxys. So malalaki po siya, mas malalaki siyang biting fly na nakikita po natin dito sa Pilipinas. Yan. So ito po yung ilan sa mga signs, depende po dun sa condition po ng animal. It can be subacute. Yung mabilis lang yung mabilis yung mga effect nito sa animal. It can be nagkakaroon ng lagnat, para siyang nababaliw, circular movement or incoordination, biglang baba ng milk production, and then nagkokos din kasi ito ng abortion or yung nakukunan yung ating mga animals. It can be per acute. Ito yung mas grabe. Usually it causes death within 6 to 12 hours kapag sobrang dami or severe yung infection. But usually na-experience namin to sa mga kabayo. Kasi sobrang sensitive yung kabayo sa trypanosomiasis. Yung commonly na experience natin dito is yung chronic or yung matagal yung progression. Ganyan. Panghihina, and then bumababa yung timbang. And then yun, may time na nagkakaroon nga rin ng abortion. And then makikita nyo yun sa mga mata din ng mga animals, parang mayroong pamumuti. Yan, pamumuti ng mata. It can be due to trypanosomiasis. So for the diagnosis, we need to check the history kung yung lugar ba ay meron ng previous cases ng trypanosomiasis, tapos yung presence ng biting flies, and then we can do yung microhematocrit test. So kukolekta ng dugo, and then i-check sa microscope, especially sa buffy coat, kung merong mga parang kiti-kiti na makikita dun sa microscope.
Dito sa PCC, we do PCR and microhematocrit test to do it. Before we do the mouse inoculation test or MIT, but it's too laborious, kaya we do PCR na lang. And then for the treatment, meron naman tayong trypanocidal drug, but ito po ay imported pa sa ibang bansa, kaya masyadong mahal and hindi po readily available. For the control and prevention, we usually do drug rotation to prevent resistance. And then meron po tayong mga fly traps na available. Ito pong kulay blue dito po sa lower right part. Ito po yung tinatawag na NZ trap, para mabawasan po yung presence po ng mga biting flies. Ang iba din na pwedeng gawin is yung kulay blue din na tela na nakalubog sa insecticide para mapatay yung mga biting flies. And then we do regular sura monitoring every 6 months, particularly yung onset po ng rainy season. Usually May po namin siya ginagawa. Okay, so lipat po tayo sa fascioliasis, ano? Ito po yung bulate sa atay. Yan, ito pong nandito po sa lower left part. Yan, ito po ay bulate under trematode, and it is caused by Fasciola gigantica and Fasciola hepatica. Ang common po talaga sa atin dito ay Fasciola gigantica, particularly yung mga nasa mabababang lugar. Pero yung mga medyo mountainous area, Fasciola hepatica po yung kalimitan na nakikita. And meron na rin pong na-identify po ng mga hybrid. Kasi ito pong mga bulate na ito ay meron silang both male and female reproductive organs. So they can produce by themselves. Yeah. So kaya nagkakaroon po ng hybrid kapag present yung both species do sa animal. Yeah. And it is a three host cycle, and mahalaga po yung snail, itong suso. Dito po sa Nueva Ecija, ang tawag dito ay kuskusikos dito sa San Jose. And kinakain po yata ito ng ibang mga community po natin dito. So we do massive information dissemination to prevent yung further spread po nitong infection sa mga tao. Ito pong nasa gitna, actual case po ito. Nasa po yan, sa abdo. Yan, puro bulate yung nandun sa loob. Heavily infested po ng Fasciola. Yan. Sa mga farm owners po natin, animal owners, na ang kalimitang ginagawa ay tinatali po yung ating kalabaw para mag-graze to sa area. Iwasan po nating ilagay po yung ating mga animals doon sa mga swampy area. Yung merong mga damo na yung baba ay matubig. Kasi possible na infested po ng Fasciola. Yan. And ang mga signs po niya ay pamamayat, yung pong dumi ay maitim na mabaho. And then meron siyang battle jaw na tinatawag, or merong edema doon po sa animal. Ito po yung itsura ng bulate doon po sa dumi kapag nagkandak ng fecalysis. Yan. So for the diagnosis, we do fecalysis and then high-powered ultrasonography to check kung merong gumagalaw-galaw na bulate doon po sa atay. Yan. And then for the treatment, yan, we use triclabendazole because it can kill lahat po ng stages po ng bulate, and it is safe for pregnant animals. Although ang downside po nito ay napakamahal. I think nasa 5,000 to 7,000 na po ito per liter. Ang common po nating ginagamit ay albendazole, but it is effective for adult flukes only. And then yung pagbibigay po ng albendazole ay dapat dun sa last trimester po ng pagbubuntis po ng animal. Yan, kung makikita nyo po dito yung comparison po nung affected and then yung normal na atay. Kita nyo po, granulomatous po yung atay po na infected ng Fasciola. Yan.
So for the control and prevention, kailangan po talaga regular yung deworming, especially kung nananakati po tayo or tinatali lang sa paligid. Ang recommendation ko is every 3 months yung pagpupurga. And then maganda po meron tayong sariling taniman po nung damo para ma-ensure natin na malinis po talaga yung pinapakain nating damo sa ating mga alaga. And then kung talagang hindi may iwasan na kumukuha po tayo ng damo doon po sa mga matutubig po na area, yung pong top part lang yung kunin and then ibilad po muna. And then the following day na lang po siya ibigay doon po sa ating animals. And then mastitis po ito yung considered as the costliest disease in the dairy industry kasi it really affects yung milk production. So yung pong mga picture po dito, ito po ay tinatawag na clinical case ng mastitis. Yan. It's either namamaga or yung may sugat po yung other po nung animal. Okay, so we also have subclinical mastitis. Mukhang normal lang naman yung other nung kalabaw. Pero kapag in-undergo po ng California mastitis test, mataas po yung somatic cell. So, ito po yung isa din sa kailangan ding pagtuunan ng pansin kasi it really affects yung quality po ng gatas po na ibinibenta po natin. Yan. Okay, so we usually follow yung CMT scoring, the California Mastitis Test scoring. Yan, meron po tayong negative, trace 1, 2, 3, 4. And then ito po yung equivalent po na somatic cell. And then ano ba yung nakikita doon sa CMT paddle kapag ganito po yung score. Ito po nakalagay po doon sa description po dito. Pagka kasi 3 yun yung parang sipon, mas slimy siya na kasi yung pong somatic cell ay na-break na po eh. Mas maraming somatic cell, mas malapot. So ibig sabihin hindi po maganda yung quality po ng gatas. As compared dun sa negative na wala pong malapot na nadidetect po doon sa mga well. And then we advocate po yung 9 points in preventing mastitis. So 1, maintain a clean, dry, and comfortable environment for our lactating animals. Prevent the entry of pathogen in the teat canal. Do not allow the animal to lie down for 30 minutes to 1 hour after milking. Kasi bukas po yung teat canal po nun. Hindi pwedeng madumihan yung teat canal. Follow the dry cow antibacterial therapy. Use the internal teat sealant, and then segregate the milk chronically affected animals last. So kapag naggagatas po, yung pong mga unang gagatasan ay yung mga good, and then iuhuli na lang yung mga infected ng mastitis. Pagbibigay po ng antioxidants to reduce mastitis, and then we should do the regular CMT testing or somatic cell count, weekly or daily, depende po sa dami ng animals. Kung marami yung animals, preferably weekly po yung magandang gawin. And then maintain the milking equipment properly, yung paglilinis, and then maayos po lagi dapat yung condition. So for the prevention, yun nga, unahin po yung paggagatas ng maayos po na wala pong sakit na animal. And then recording is very important para po, kasi po yan matagal po nating ginagatasan yung ating mga animal. So dapat matrace po natin kung halimbawa infected po yung animal ng mastitis, and then ginamot po natin, we should keep a intact record kung naka-recover ba yung animal do sa next na lactation. Kung hindi po, it is a management call kung ikakal na, and magpalit na lang din po ng replacement stock. For the hemorrhagic septicemia, ito po ay common din na sakit po dito sa Pilipinas. Ito po ay caused by
Pasteurella multocida. And then, common po ito doon po sa kapag papalapit na yung rainy season. Okay, ito po yung sinasabi ko kanina na ito lang po yung meron tayong bakuna. Ito lang po yung bakuna na binibigay natin para sa ganitong sakit. Kasi ano po ito once na naapektuhan po yung animal, mabilis po yung progression ng sakit and usually it leads to death ng animal. Yan. Okay? So, ito po ay according to literature, halos lahat naman po ng mga animals natin ay meron pong small amount nito ng Pasteurella multocida. So, kapag yung animal po natin ay hindi po bakunado or undergo stress situation like high temperature and humidity, poor nutrition and stress, it's either nandun po sa ating area or during transport, possible po na makakuha po ng ganitong sakit yung pong ating animal. So symptoms, usually nasal discharge, hirap po sa paghinga, nilalagnat, and then yun nga, sabi ko nga kanina, mabilis po yung progression nito, no? In a matter of 8 hours, 8 to 24 hours, posible pong mamatay yung animal. Kaya kapag po merong ganitong mga cases po ng massive death po ng animal, and then upon checking ng history, wala pong history ng vaccination, and then yung mga signs ay may mga respiratory signs, it can be due to hemorrhagic septicemia. Yan. So, nakakatulong din naman yung pagbibigay ng antibiotics. Usually, ang binibigay po natin dito is for gram-negative. But for the prevention and control, we regularly recommend yung pagbabakuna every 6 months ng ating po mga animals. Pero siguro i-highlight ko na lang din, may mga areas po kasi sa Pilipinas na nasa isang island, ano. So kung halimbawa naman at yung area na yon ay wala pa talagang history ng hemosep, mas maganda na wag na lang muna magbigay ng bakuna. Ganun. Kasi kung mag-i-introduce ka na agad ng bakuna pero wala pa namang previous cases ng hemosep doon, you are endangering yung area. Nag-i-introduce ka ng sakit doon sa area kasi. Ganun po. Okay. So, next is, I hope okay pa po tayo. Ano? Okay pa po ba tayo? Thumbs up nga po ba sa, thumbs up nga po sa ating mga viewers. Medyo kinakapos na ako ng paghinga. pero okay lang naman. Kasi ito po ay, ito po talagang commonly encountered diseases po talaga natin ito sa ating mga kalabaw. And even sa cattle. So, again, pasintabi po doon sa ating mga viewers po na kumakain. May mga pictures po tayo na medyo morbid yung itsura. So, ito po ay bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis. Actually, sa ibang bansa, yung pong TB sa tao ay napapasa din po sa hayop. Kapag talagang hindi maganda yung biosecurity. It can be transmitted through inhalation or ingestion po nung halimbawa infected na gatas or halimbawa kumain ka ng hilaw na karne. Pero hindi naman tayo kumakain ng hilaw na karne dito. So ito po yung picture po nung baga po ito na meron pong cheese-like lesion. Ang tawag dito ay granuloma or carbuncle, yung tawag po nila. It can be small or malalaki po. Malalaki na cheese-like appearance po nung lesion sa baga at saka sa iba pa pong internal organs. Okay, so katulad po sa tao, usually wala po masyadong clinical sign, pero ang mapapansin nyo parang biglang through time pumapayat po yung ating animal kahit puspusan yung ating deworming, pagbibigay ng vitamins. Bakit ganon? Hindi tumataba yung animal. And then,
yun nga, upon necropsy or yung pagbubukas po nung katawan ng animal, makikita nga yung cheese-like mass. Yung pinakita ko po kanina dun sa previous slide. Sa diagnosis, medyo matrabaho po talaga ito. But commonly, ang ginagawa namin dito sa PCC is the intradermal tuberculin test. We do it regularly, once a year. Nag-i-inject po ng antigen dun po sa may buntot. Kung makikita nyo po dito sa picture. Kapag lumaki yung yung injected site after 3 days, it can be a reactor. And then we subject it to other diagnostic tests such as comparative TB testing and then interferon gamma assay. And we yung po kasing bacteria na ito ay kailangan siyang i-handle sa BSL-3 laboratory. So we opt to send samples to private laboratories, or recently we have a partnership with RITM to do the culture and then the molecular testing. So yan, makikita nyo po dito sa ilalim ng buntot, kita nyo po namamaga. So it is a sign na it can be a reactor. So we need to separate the animal and then perform other testing to confirm kung ito po ay talagang infected ng TB. So ito po nakalagay dito, no treatment. Kung sa tao, we usually do 6 months po na treatment. Sa animals, pwede rin naman. Kaso dahil nga for economic reasons, hindi siya advisable kasi napakamahal nung gagastusin. So it's better to cull the animal na lang. And then focus more on the regular testing para hindi po makapasok yung sakit dun sa herd. Yan. So as of the moment, wala pa rin pong vaccine dito, so we need to do regular testing. And then kapag na-test po na may sakit po itong animal, talagang kinakal po talaga itong mga animal na ito. Another is Johne's disease or paratuberculosis. So ito po ay diarrhea ng mga adult ng mga animals. Yan. Although yun nga, puspusan yung ating pagbibigay ng pamurga, ganyan. Despite yung mga ginagawa nating mga treatment and prevention, nagtatae pa rin siya. It can be caused by Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. So, it is a priority disease for international trade. So, maganda rin po na yung pong ating farm ay matest kung infected po ng Johne's disease. So ito po ay once na meron pong infected na animal po doon sa area, mahirap na po siyang i-control. Talagang kasi it can be transmitted through yung pong fecal material. So kapag meron pong ganito pong sakit, talagang kinakal na yung animal, and then dinidisinfect po talaga yung lugar para po maging free na po dun sa sakit. For the diagnosis, we do culture, PCR and ELISA. Treatment is not recommended. Ikal po agad kapag confirm po na positive, and then for the control and prevention, talagang regular testing po. Good to emphasize po na yung mga animals naman po natin ay free from Johne's disease. And then next is leptospirosis. So hindi lang po sa daga merong leptospirosis, meron din po sa kalabaw. Kasi meron pong specificity po nito. Yan. It can be transmitted po dun sa mucous membrane. And then kapag nakainom po yung animal ng contaminated po na tubig or forage. And it can be transmitted to humans din po. Kaya po yung ating mga farm workers kailangan po na properly may suot po na PPE. Yan. So it causes abortion.
mainly abortion po and sa mga severe infected animals, meron po siyang hematuria or yung may dugo po yung yung ihi. For the diagnosis, we do culture, we don't usually do culture. Nested PCR po yung ginagawa po natin dito, and then lump. And then recently we are developing nga po yung pong lateral flow assay for easy detection. There is a treatment po for this disease, usually doxycycline. And then for the control and prevention, wala pa po tayong bakuna na ina-apply po dito sa Pilipinas. But we do regular testing and then disinfection po ng area. And then next is brucellosis. Ano rin po ito? Zoonotic disease din po ito, caused by Brucella abortus, mainly Brucella abortus. And then it is a transmissible disease in livestock caused by reduced milk production and restriction on animal movement and trade. So yung mga signs po nito sa ating animals, it causes retained placenta, abortion, and then yun yung knee hygroma, parang may namamaga po dun sa knee ng animal. Okay. So, ang symptoms po nito usually abortion din sa last trimester. And then, sa lalaking kalabaw or cattle, namamaga po yung itlog ng kalabaw or yung testicle ng kalabaw. Yan. So, for the diagnosis, ang screening test po na ginagawa po namin dito is the Ross Bengal plate test. And then, kasi yun lang po yung mainly na nagagawa po namin dito. We are collaborating with RITM to conduct other tests po aside from RBPT. So, for the treatment, it's not recommended and kailangan po talagang ikal yung animal. So, i-highlight ko lang din po dahil ito po ay zoonotic disease. Kailangan po talagang properly may suot po na PPE yung animal, ay yung tao. Kasi ang cause po nito sa tao, especially po sa mga pregnant women po, yung pong anak, yung pong young ay wala pong limbs kapag po infect po ng brucellosis. So yon. Ang tawag doon ay Banks disease. Walang limbs, kamay at paa. So we should be very careful po na dapat walang makapasok na ganitong sakit po sa ating heart. Okay, na-discuss ko naman na. Ayan, tapos na po tayo sa infectious diseases. We move on to the non-infectious diseases. So, meron pa po ba akong time? Okay pa? Sige. So, next po ay bloat. Ayan, ito po yung kabag. Ito po yung nakikita natin na lumalaki po yung kaliwang palabusugan po ng ating kalabaw. So, we have two types of bloat. One is primary or frothy bloat, and then the second one is secondary bloat or free gas bloat. Ang kaibahan po yung pong primary bloat, it is caused by eating large amount of yung mataas po yung moisture content po nung damo or more than 30% po nung mga legumes. O di ba po na nabanggit nyo po kanina dun sa sa feeding na kailangan pakainin ng legumes. Kaso kailangan regulated din po yung pagpapakain ng legumes. Dapat hindi siya sobra doon sa 30%. Yun po yung mga madadagta na mga pagkain. And then ang secondary bloat naman yung kapag merong obstruction. Halimbawa merong nakain po na lubid na bumara po dun sa sa daanan ng hangin nung tiyan ng kalabaw. Okay, but usually sa symptoms halos parehas lang naman, pero yung primary bloat siya mabula. Parang ang hirap niyang ang hirap palabasin nung gas. Ganyan. So sa diagnosis, tingnan niyo po yung likod nung kalabaw or baka. Kung makikita niyo po na
mas malaki po yung left side, may bloat na po yan. And then, ang treatment po, depende sa severity. We use the trocar and cannula. Tutusukin na po yung, yung upper part, yung upper na left hunger hollow po nung tiyan nung kalabaw sa rumen po para lumabas yung gas. Kapag naman medyo, early stage pa lang, we can feed the animal ng cooking oil or mineral oil kapag yung frothy bloat po yung ating na-encounter. For the control and prevention, kung halimbawa ang practice po natin ay pinapag-graze po natin, mas maganda kung ilabas na po natin yung mga animals mga 9 or 10 in the morning na. Yung mataas na po yung sikat ng araw para hindi na po masyadong matubig yung damo. Yan. And then talagang monitor po natin talaga mabuti yung pagpapakain po natin ng mga damo, legumes, saka feeds. Kasi it causes bloat. Ito po ay kailangan nating pagtuunan ng pansin kapag magtatag-ulan na. Dumadami po ang cases po ng bloat kapag magtatag-ulan. So yan, ito po yung ilan sa mga picture. So yan, dalawang piece siya. Tutusok mo doon sa left hunger hollow, tapos tatanggalin mo lang yung may black na handle. May iwan yung butas para lumabas yung hangin. And then dito sa PCC we use itong para siyang screw. Para less yung trauma doon sa pagsusugatan. Dagdag po na kaalaman, magbigay din po tayo ng tetanus antitoxoid kapag nagsaksak po nito, kasi naglalagay din po tayo ng sugat, so baka kasi ma-infect, magkaroon ng tetanus po yung animal. Kasi ang nangyari, baka na save natin yung animal sa bloat pero namatay dahil doon sa tetanus. Yep. So wala lang din. Kailangan po nating tapos mag-spray din po ng antiseptic spray dun sa labas para ma-prevent po yung pag-swarm ng mga langaw na pwedeng magkaroon ng infection or maggots. Okay, so let's move po sa hardware disease and foreign body. Yan. So, sa kaalaman po ng lahat, ang kalabaw at baka po ay indiscriminate eater po yung mga yan. So, kung halimbawa, meron po tayong pinapakain na damo and then hindi tayo masyadong malinis po sa paligid, andyan po yung alambre, pako, kinakain din po yan ng animal. And ang nangyayari, napupunta po siya dun sa reticulum. Ang reticulum po ay adjacent lang po niya ay puso. So, kung halimbawa pumasok po yung pako or alambre, tumutusok po siya sa puso. Kaya yon, meron siyang hardware disease. Ang foreign body syndrome naman ay kapag nakakain po yung animal ng lubid or yung, di ba, yung baling twine. Yan. Nakakain po nila yan, lalo na pagka talagang gutom na gutom yung ating mga animal, mga plastic, damit, yung mga tali, kinakain po nila yan kapag hindi po tayo malinis po sa ating paligid. Yan. So sa symptoms, usually parehas lang naman, pero sa hardware disease po, ito naka-encounter na ako nito. Talagang parang naka-arc yung likod ng kalabaw. Kasi tumutusok nga yung alambre do sa puso. So nasasaktan talaga siya. Pero hindi naman siya nilalagnat. Sa foreign body syndrome naman, paiba-iba yung consistency ng dumi. It can be white, it can be dark, kasi nga nababarahan po yung daanan ng pagkain doon sa rumen. Yan. Sa diagnosis, we can check through ultrasound. And then sa treatment, ruminotomy. Sa ruminotomy talagang dapat po yung licensed vet po yung gagawa po nito, no? Although we recognize na meron pong mga practicing para vets po na talagang with their
long range of experience ay nagagawa na rin po ito. And sa hardware disease, mas maganda magpainom po nung magpakain po nung magnet para malimit po yung movement nung mga bakal na nandun sa reticulum. Sa prevention and control, parehas po ito, kailangan po ng panatilihin na malinis po yung area, free from non-food materials, para po hindi po natin ma-encounter itong mga ganitong mga sakit. So yan, ito po yung ilan sa mga illustration. Ito pong nasa right side, ito po yung actual na nakukuha po namin dun sa tiyan po ng kalabaw upon doing ruminotomy. So yan, nag-ball up na po yung mga lubid na nakain po ng animals. Okay. Next is Degnala disease. Ito po, ina-explain ko na po ng para mas madali po nating ma-explain. Ito po ay caused by fungi na tumutubo po doon sa mga rice straw or any food na meron pong amag. Ganyan. Ang signs po nito ay parang parehas sa FMD, pero ang kaibahan nito ay meron po siyang parang rat-tailed appearance. Ganyan. And ito naman po ay treatable naman po ito, no. Yan, ito po yung actual picture po ng mga cases po natin na na-encounter na meron pong Degnala disease. Ito po ay common din sa South Asian countries like India, Pakistan, Nepal. Kaya we resort to check yung mga cases po doon. And turns out talagang Degnala disease nga yung meron tayo dito, and effective naman po yung treatment na ginagawa po natin. Okay? So yan, may sugat po, may sugat yung mga paa, yung nguso, at saka yung buntot. And then what we usually do sa diagnosis is we check yung history, nagko-culture po nung fungi, and then we check yung nagsi-CBC po kami. For the treatment, stop po yung pagpapakain ng contaminated po na feeds, and then we give pentasulfate solution for 10 days. Yan. So effective naman po siya. Kung halimbawa meron po kayo na encounter na ganito, and then you don't know ano ba yung pentasulfate, you can contact us kung saan po pwedeng bumili. Kasi hindi po siya common dito po sa Pilipinas. Parang pinagawa lang po namin talaga ito. For the control and prevention, avoid feeding contaminated rice straw or forage. And then proper storage po ng rice straw, Huwag niyo na pong pakainin nung may amag. Okay, so we move on to the reproductive diseases. Ito po yung retained placenta. Ito po yung kapag nanganak po yung kalabaw, nakalawit po yung inunan nung inahin na kalabaw. So usually it is caused by lack of uterine contraction. Minsan kasi nagkukulang na po yung calcium po na kailangan nung ating inahin kasi naggagawa din siya ng gatas. And then low in selenium and vitamin A, D, E, and then namamaga din po yung placenta. Yan. So ito po, ito naman yung picture, nakikita naman po natin. Nakalabas yung yung inunan. So ang treatment po natin dito, wag po nating hahatakin ng bigla-bigla kasi yung pong matres po ng kalabaw ay cotyledonarian. So meron pong connection yung pong matres tsaka yung inunan. So kapag binigla mong hiklatin, magdudugo po talaga. Ang practice po kalimitan natin dito, nagtatali po tayo ng katamtaman na bigat nung katamtamang bato lang para gradual po yung tanggal po paghiwalay po nung inunan doon sa matres. And then we inject oxytocin. Provided na yung licensed vet po talaga yung magbibigay po nito. And then control and prevention talagang proper nutrition and feeding management po. Next is uterine or vaginal prolapse. Pag uterine, yun po yung buong matres ay lumabas. Pagka vaginal, yung lang po, itong nasa baba. Parang partial lang yung lumabas. So parehas lang din po ito nung
retained placenta, usually kulang po sa calcium. Ganyan. Kung sufficient naman yung calcium natin na binibigay po sa feeds, and then systemic binibigay po, hindi po natin na-experience po ito, no? Ganyan. So, yung treatment po na ginagawa po natin dito, literal na binabalik po talaga natin siya. And usually, licensed vet po yung gumagawa. Iwasan po natin na talagang magkaroon po ng trauma doon po sa, ito dito sa taas, ano? Dapat hindi siya, patatanggalin yung pamamaga, and then ibabalik dahan-dahan doon po sa loob ng katawan, and then magbibigay po ng antibiotic and anti-inflammatory drugs. For the control and prevention, ganun din po, similar dun sa retained placenta. Kailangan maayos yung nutrition and then supplements po, especially calcium and phosphorus. And also magnesium po para po sa mga gatasang kalabaw. Sa birthing difficulties or dystocia, it can be caused by fetal or maternal cause. Kasi minsan, masyadong malaki yung fetus. Hindi po mailabas, malaki yung ulo. Ganyan. Or sa maternal causes naman, maliit yung yung birth canal. Sige, unahin po muna natin yung fetal causes, pwede rin due to malposition or yung suhi, may tinatawag na suhi. Yan. Usually kasi ang normal na presentation po ng buloy para siyang paganon, nakapalabas na yung dalawang paa saka yung ulo. It can be due to mummified fetus, patay na po yung fetus, so wala nang stimulation na nanggagaling dun sa anak para ilabas siya ng nanay. And then yung mga rare cases na meron pong twin cubs, dalawa yung anak. Sa maternal causes yung anatomical, and then meron pong constriction po or obstruction po ng pelvic canal, meron pong sugat or injury do sa pelvic area, and then kapag meron pong vaginal prolapse, hindi po makalabas ng maayos yung bulo. Ito po yung itong sa left, most left part po na picture, ito po yung normal na position dapat ng bulo kapag lalabas na siya dun sa nanay. Ito pong nasa gitna na picture, ito po yung ilan sa mga abnormal or improper positioning ng cubs, kaya po nagkakaroon po ng dystocia. Yan. Hindi ko na po i-explain further. Itong nasa lower, ito pong most right, ito po yung suhi or yung bridge position. Yan, napakahirap po talagang i-manipulate. Kung talagang hindi talaga kayang i-manipulate po, ang ginagawa na talaga dyan is nagkakandak na ng anong tawag dito? Yung C-section. Sorry. Cesarean section. Nakalimutan ko. Nagugutom na ako. Pero okay pa. Yan sa science po kapag nagsimula na pong mag-labor po yung nanay, magbigay po tayo ng hanggang 2 hours. Kung hanggang 2 hours hindi pa rin mailabas po yung bulo, kailangan na po natin gumawa ng aksyon. It's either i-manipulate po yung bulo or gawin na po yung cesarean section. Yan. Tapos yung parang katulad din sa tao, isasabay mo siya sa pag-ire. Yan. Yan. Pero medyo talaga siya. Medyo challenging kasi doon mo siya gagawin doon sa mismong area, hindi talaga ganoon kalinis. Yan. Yan. Ito po ay last na Yan, last na pala to. Sa calf diseases, usually ang mga kalimitan naman nating na-encounter ng mga diseases sa bulo ay yung mga nagtatae. Yan. It can be non-infectious. Halimbawa, inadequate po yung nutrition na nakukuha po nung inahin. So, hindi rin na ibibigay yung tamang nutrition through colostrum sa anak. Kapag inappropriate environment, halimbawa, madumi po yung paligid, hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin yung ating mga bagong panganak na bulo. Yan, pwede pong magtae yung ating calf. And then yung bigla-bigla nating binabago yung yung
pagkain dun sa calves po natin. Pwede pong magkaroon ng pagtatae. Sa infectious naman, it can be caused by bacteria, viral, fungal, or parasites. So, ang rule of thumb po kasi talaga, pagkapanganak po nung bulo, dapat within the first 3 hours, maibigay po talaga yung colostrum. Pag hindi po naibigay yon, talagang may mga pagkakataon na mahina po talaga yung ating bulo. So, usually, talagang yung management po talaga is very important para ma-prevent po natin yung mas mahirap po na condition para pagalingin po yung ating mga animals, be it bulo o yung inahin po natin. So, yan. Tandaan po natin, parang tao din, 70% ng katawan po ng ating bulo ay tubig. So, kapag nagtai po yan, talagang possible po na mamatay. Kaya kailangan aga po yung gagawin po natin dito. For diagnosis, we can do culture or stool exam. But kailangan agaran na po yung treatment. It can be oral, IV, or subcutaneous po na pagbibigay ng electrolytes, thermal support, and antibiotic therapy. So for the control and prevention, yun nga, colostrum is very important. Deworming, particularly po doon sa mga inahin, bago po sila manganak, para hindi na maipasa yung bulate or parasite or pathogen dun po sa kanilang anak. And then, yun nga po, maintenance po nung calf area, dapat tuyo and then malinis po yung ating area po for our calves. So, ito po ay sample herd health program lang po naman, ito po ay maibibigay din naman po namin if you need it, dun po nakalagay po siya dun sa ating Dairy Buffalo Herd Handbook. Dairy Buffalo Production Handbook. Yan. Ito po yung ating sample herd health program na sinusunod po natin all over sa lahat po ng mga institutional herd po natin ng PCC. Okay, so dito po yung aking last na slide. Prevention is better than cure. Yan. Sa lahat po ng aspeto po sa pagdating sa health, kailangan po talaga natin religiously sundin po yung management protocols. Kasi hindi na po tayo aabot talaga dun sa mas magastos, mas matrabaho po na paggagamot po ng animals. Kapag naisagawa po natin ng maayos yung ating feeding, yung sa management po natin, sa housing, ganyan. At hindi po tayo masyadong magkakaroon ng sakit ng ulo pagdating sa mga sakit po sa ating po mga animals. So, yun lang po yung aking ma-share and I am happy to answer your questions po. Maraming salamat.